This is my Bible. It is God's word. And God will use this book To touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11, continuation sa atong isukan kaganina sa previous na mga Sundays. May tungod sa ato ang stewardship. Always remember, we have a duty to be good and faithful stewards of God. Na kay duty at ato ng responsibilidad. Pero bisan gusto ang Diyos na kanyang responsibilidad will be important to us. God wants us to be delighting in that responsibility. Gusto nyo malipay ta na nakataat ang responsibilidad. That we could be mapiyalan sa Diyos. Muna, Ecclesiastes chapter 11, na pag-ibasa ko, gikan sa verse 1, tamang ta sa verse 10, tumang-tumang na pagbasa ng yapon ng atong limon. Ecclesiastes chapter 11, verses 1, tamang sa verse 10. Kung nana mo sa inyong Bible, makasulti ka na. In verse 1, the Bible says, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. And if the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. As thou knowest not what is in the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with a child, even so thou knowest not the works of God who made it all. In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand. For thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether evil shall be alike good. Truly the light is sweet and a pleasant thing in the eyes to behold the sun. Till the man be many years, and rejoice in the all, yet let him remember the days of the darkness, for they shall be many, all that cometh is vanity. So rejoice, my man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. And walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these days God will bring thee to judgment. Therefore remove sorrow from the heart, and put away evil from the flesh, for childhood and youth are vanity. Okay, magpaita sa mga ikot. Ito po itong mga ulo, itong mga mata. Naman ang mga ibaon, again, salamat sa inyong gakagawa na siya sa maka-iusap sa mga balay kumanan, na mukhang masimba, na mukhang mapasilugan, na mukhang mapamatulaan sa among kinabuhi na Diyos ka, ngayon among simbaho, o among malauman, ang imong pagpabor sa mata ko sa namo, base sa imong pagkamaduluan. Subusa, nag-uumini mo karong rasa, nag-pugyan with your Holy Spirit, ikaw ay magkatulog na mo, ikaw ay magkatulog na mo. Ginoo sa mga lihok sa ulo na may imong vision, dili ka apre sa mga spirituhan ng mga karabo, kusayano, dili na mo usaptan ang mga katuyuan mo nilo sa mga pagkinabuhi, isipin mo mga katawan o sa katuyuan sa mensahe karon ang pagkalikod sa mga katuo sa ilo amin. Naghanyo din na ikaw ay mga kumana mo, Lord Jesus, palayin kagkabo na mo sa iyong hamili na dugo. Salamat kayo na makalaong hindi mo karoon na oras o ako nagatugyan isip ko sa imong mga shepherd, imong mga kanakan. Tinguha nila ginoo nga simbahan ka, ikaw mo nila hatod nila gawin. Usa kami ka kong instrumento sa pagkadayon, yung tikara sa katuyuan mo sa mga sa kagsa na kinabuhi nila. Salamat kayo sa mong katunayo.
giduulan, pinangilaman sa mga ngalan ni Jesus. Amen. Kalikod. Si Solomon, ang sulat ng chapter 11, is dungan siya o in context o kauban siya sa chapter 12 chapter 12 sa Ecclesiastes regarding unsa may pinakamaayo nga himuon sa usa ka tawo. Labi na knowing na ibawan na niya unsay pili niya mahimo sa kalibutan o unsa pa yung mga butang na iyahang na-experiensyahan sa kalibutan. Ngayon si Solomon, sa tanan niyang nagian, sa tanan niyang nasugatan, siya, notice, young man, that you will stand before the judgment seat of God. Ngayon si Solomon in verse 9, so, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thy heart, and in the sight of thine eyes. But know this, that for all these things, what? God will bring thee into judgment. Ngayon, ang usa sa mga pinaka-mangyalamon na tao na nabuhay sa kalibutan, i-conclude niya that life would always end up with God. Ang kinabuhi, dito juga end up sa Ginoo. Dito juga panulong sa Diyos. So, kaya dito magkapanulong sa Diyos, mga tubang ka sa Diyos, muhatag kaghusay sa Diyos. So, mauna, kay muhatag magkaghusay sa Ginoo, ang tanan nga nimong oportunidad o gihatag sa Diyos nimo nini kalibutanan. Isip usa ka pinigalan, isip usa ka steward, imuha ng hatag husay sa Ginoo. Mo nang while naakas kalimutan sa verse 1, mo nang niingon si Solomon, you cast thy bread upon thy waters, for thou shalt find it many days. You give portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. So may buot pasabot ali. That life is all about investing. Ang kinabuhi may tungod ni sa pag-invest, imong pagtugyan, imong paghatag, imong pag-take of risk. Tanawa in verse 3. For if the clouds be full of rain and they empty themselves upon the earth, and if the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. He that soweth the wind, what? Shall not sow. Kanang maadlo ka kay unsay kahintang, unsay sitwasyon, maadlo ka mo invest, di yung kakapugas. And he that regardeth the clouds shall not reap. In verse 5, as thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with a child, even so thou knowest not the works of God that make it all. Sama sa bata o kakabalo on how it grows diha sa tiyan, sa iyahang, sa taguangkan, sa iyang mama. You do not know also how God would work on you if you would follow Him, if you would obey Him, and you would decide to be a good steward. Mag-invest ka, mag-savings ka, maghatag ka, dahil at the same time you should be working para naakay source of income. Dalawa, in verse 8, but if a man live many years and rejoice in them, yet let him remember the days of darkness, for they shall be vain, and all that cometh is vanity. Sa ibang kasabutan na, inundumi sa imo harapang kinabuhi mo, abot na bang panahon na o ang imong future, you will face the need sa imong stewardship. Iyalan ka sa Diyos o iunsa na imo paggamit ng ipiyan sa Ginoo nimo, you will need that, imo nang ikinahanglan sa imong kanang gitawag earthly life, for all that cometh is vanity. Mo na therefore, in verse 10, therefore, remove sorrow from thy heart, put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. It means you grow up. It means ayaw palapya ang mga oportunidad para makaton ka o mag-grow ka
ali kinabuhi. Ayaw pasagdiin na naay tsansa na pili na ikaw mag-enjoy o financial na panalangin. Ayaw pasagdiin kung kinabuhi nga mo end up na ka na naay mga oportunidad na nasayang. Sa imong pausahay, ang pagkanon mo ito ng childhood and youth is vanity. Kay usahay, kung pagkanon ka, hinala ba, hindi ka mo tagal ba? Wala na lang ko ano, wala na ko magsineryoso. Usahay, kung una-una, ang matiguang ka mo magsineryoso. Kanang mga pagkanon mo, way takad ka, human naman yung ka, okay raw, ano na yun? Walang yun si Solomon, ayaw yung saya na. I'm telling you, kaning akong gitudlo karon ayaw kung taon na inyong sayaga, especially those of you who are early 20s. Ayaw nang ipalabay. Kapanalangin kayo ninyo. Ano, kung karon mo sugod ani nga prinsipyo, kani mahimo mo maayo nga pinialan, na ay upat kapagi, diba? There are 4 ways para mahimo mo increase ang atong financial capacity. Please, Jen, ito tamang sugod. 4 ways para mo increase atong financial capacity. Always remember this. Even si Solomon, sa iyang pagkamagyalamon, iyon ani ang iyang dalawa, iyon ani ang iyang principle na gitudo in verse 6. Verse 6. In the morning, invest. And in the evening, don't withhold thy hand. Why? For thou knowest not whither shall prosper, either this or that, whither the born shall be alive. So, what pa sa konti ko na rin? Diretso na tahan, kay taas-taas magod, ato pang ibalik, taas-taas na magod. Basta kabalot ka, na ginamon na tayo kwarta. Amen? Kaya kabalot ka, ginamon na mag-increase ang kapasidad para natay kwarta. So, ang pagkatano, saan man, na upat ka paagi ang mag-increase ang financial capacity. Una nga paagi is working. Amen. Kailangan mo trabaho. Hindi mo trabaho. Kailangan limang tinapulan. Kung gusto kang panalangin, ayaw tinapulan. Kung gusto ka na naay income musulod sa imo, na kay source of financial capacity, you work. That's right. Trabaho. And ikalawa, you consider your future by una, savings. Savings. O puli, mahuman, maapil na sa tungtudlo karon. Ikaduha, investing. You invest. The word investing, you put up something sa imuhang naani mo, kanang capacity na naani mo para mag-increase na. You invest. You put up something. Kabantay mo sa Matthew chapter 25 at ibasa. Niingon ang Ginoo atong usa ka gihatagan niya usa ka talan. Ang anong imo ra magitaguan ang imong gilubong ang usa ka talan. Imo tatong bisag imo lang gibutang sa bangko na atoy interest. Katong interest atoy likuha na ko may dalang na siya. Wala niingon ang Ginoo siya nga naa pero wala siya na imong maayo nga pilihan wa lang iya og ihatag atong na ana. Kuhaan na lang noon sa oportunidad sa Ginoo. It's because we have not learned to step out in faith, mag-invest. Kung na yung problema na itong Pilipino, nagaling Pilipino, problema na itong tao, ikang tao, negatibo ka o maghadlok ka mo step out. Hadlok ka. Noong una-una, mahalkansi ka, una-una naman na ito, bisa ito saon, mo invest pa ka sa dili, kung mabot ang panahon, mahalkansi ka, alkansi, mo ka. That's right. So, personal man, sulayan na ito, ang kinabuhi is risk-taking man. Daghang mga tao, diapon sila sa punto, nag-enjoy sila successes because they accepted the challenge of taking the risk. Mag-invest. Ito lang, dapat, if gusto ka na mag-increase mong financial capacity, saving, investing, then thirdly, ayaw yung kalimot.
to give to the Lord. Ayaw yun i-put aside ang imuhang tithes ang imong offering. Do not compromise giving to the Lord with your desire to be rich. It's good that you desire to be rich. Pero if you would compromise your tithes and your offering by your desire to be rich, mo na hindi mayo. Continue to discipline yourself in generosity. You give your tithes, you give an offering, then start saving and start investing. So, muna 4 ways aron ang usa ka tawo mo increase iyang kapasidad para nasa finances. Karon, dire. Inom-numin, kanino ba itong kinabuhi? Maura ba rin padulong? Long years mo, 0 to 21, physically, educationally, emotionally, you are growing. Physically, na tumatanda ka, kung nag-iigo nila, nagkatiguan ka. Dahil kauman, educationally, natututo ka, na kayo mga nakatunan, di ba? Emotionally, you are maturing. You would look at life in a perspective na hindi na binata, mutikuan naman yung ka. Nobody is getting younger, everybody is going older. Di ba? Magkatiguan ko kita. Dahil mo nang aning stage, mabot ka sa punto 21 to 50 years old, ikitawag na itong career years. And within those career years, di ana ang pinaka-peak sa inyong asset accumulating years. Ana ang pinaka-peak na imong kusog, kumplito pa. Ang imong panabot, sharp pa kayo. Ang imong mga physical capacity, di pa ka nagupal mata. Di pa ka bumul-bumul. O, makastorya, makakaro. Napakaikong dyan sa imong kagalingon kay you are physically fit pa. So, in all those years, you should be thinking na kay nag-accumulate mga kag-asset, dili dapat masayang na mga tuig. Kinahanglan dili na moabot sa punto nga ingon ni Solomon come to vanity. Dapat anang natuiga di anang nakalagkat-on sa imong pag-save, pag-invest, o pag-hatag sa Diyos. Mauna, kaya hindi naman nga mga edad, bitawag ng family years. Anak mo ka mag-consider ninyo, gawas na hindi gustong mag-inyo karon. Hindi ka gustong mag-inyo, okay na po, may perain na sa inyong hindi naman siya gustong mag-inyo daan, matuluan mo niya, saan lang mag-antos na ni mag-inyo. Kung gusto ka mag-inyo, anak na ba mga panahon na? Yeah. Kada na ba mag-inyo gasto? Yun, ang lalaki yung may magasto, ay mapin pa ng babae ko. Ako na ba, matudlo na ba ko, kung kasuhan ng mag-inyo, kung tinabagay, gasto. Pili kay lalaki raw, para kanyaan mo na, may lapot ka babainhan, sa demonyo na. Ang Kristohan nun, should be helping each other, dili kay sa kalakingan na, bahala ng kalakingan niya, magkawal-wal, dili na. Sa kalibutan na, dili na iyaha sa Diyos. Ang prinsipyos nilo, kung tinabagay. Pero more na lang is burden. So, wala kalakingan, wala kabaingan, pero mas responsable lang ng lalaki. Una, ako matudlo ka na, basta yun, Kristohanon. Pero ang believer ka rin, bahala ka buhay mo. Buwan na lang. Kung labot ka na. Kanan years, 21 to 50. Kaya hindi ka 50 years old ni mo, mo nanay, tama sa isinta, gitawag na your physical deterioration years. Matiguang na mga anak. Magkahinay na yung usok, lisod na kayo na yung trabaho, usahay, hindi na kaganahan to wake up early in the morning. Kaya nga bigla kayo kapag kagabi, kaya silikag bangon, silikag atog, kami mula. Inuumon mo lang. Ayaw mo lawas, at sana kapiyon, ini mahanginan ng kagamay, may ino na panuot na ko. Hindi na kayo ang magkanaog na ang inyong kapasidad para accumulate para magtrabaho. So, dili kayo, you are now slowing down. Maunang, kinahanglan, masabtan ko, those are retirement years. Ang 50 to 60. Retire na ka, hindi na ka dapat magtrabaho.
Kay, ang 60 to 70, itawag na ni years of the 3 R's dapat sa Kristohanon o anak sa Diyos o dapat sa tigwa. Ang saman, 3 R's, you rest, you relax, and you enjoy recreation. Right. Sumusunod na sumusunod na inyong mama, inyong papa, mga tigwa ka, dapat hindi ka ma-stress. O, at ito ka makatubang ka dagat, magkanaw ka, sunrise na anak na. Hindi kayo ibata sa buntag, magkita na buntag. Iris ka para trabaho. Dahil, na ako sa una, katubitaw mo ka na ni, katubitaw mo nag-ibo ani, nagkapatas, nagkapatas, aning building. Kabalo ka, preedad ni Manu, sa isinta, trabaho mo gapon. Ano, pinahanglan siyang linabuhi. Paita sa rin, magkali, kapatas na lang siya, pero matapag siya kulit. Kuya Manu, mas balista ang pagkauto. Kung may ato to, sino bitaw, may ato to, ako itong ba't mo sabihan sila, tiguang mo kayo, ngayon kailan ko lang yung isa. Lapitan mo dito sa sulod. Pahit kayo, inarala ka, hindi na ka mag-relax, mag-rest. Kung inunanay ang dapat masaktan mo sa iyong nilabuhin. Padulong na yung ka rest in peace. Maipir na ka padulong. Kung inanay mga panahon na, usgan pa ka ang iyong peak at your 40s at your 50s. Anong panahon na dapat nag-accumulate na ka na anak kayo mga surplus because when the physical deterioration comes in, ang imong surplus, imo yan ang magamit, pundlo para nimo. Mao na umatiguang ka, kuya pa yung muslo daw na ka, kaya may kamo, ang imong expenses, magkadako. Ano yung magkatiguang ka, magkadako ang expenses. Yang magkagamay ang imong kapasidad para makita. Yun naman. At ang siyon, kapilihon, magkakanon, o tinabaruan. Mas matano ang i-hire. Awa, naabag yung pag-produlong 50 anyos para mag-DH. Sabi ka, usgan pa mo, kaya pa. Mag-ampak pa kaya, pero pag yung pinaidan mo, 50. Ikaw, pinaidan mo, 20. Ano may i-hire? Kansilong ka. So, walang ikinahanglan na sabtan mo na naano kayo dapat ipon anang mga panahon na. You should have a surplus na sa inyong accumulating years from your accumulating years. Di ka dapat mapalihas sa aning survey sa SSS na yung aning kahintang na nalalaspasan. 98% are dependent. Only 2% are enjoying financial freedom. Mag-enjoy na naasay pundo. Dili ikaw magsaligya po sa trabaho, maghuwag lang sa SML. Ano ba SML no? Saan ba SML no? Maluoy lang. Tayo, magsalig sa parente, magsalig sa papa, magsalig sa mama. Ang pait na ikuha na yung mama, ikuha na yung papa, ang mga anak, magsaligya po na lang. Dupli, kamano ka kung sa ibunos na nagkinabuhian. Stress. Dapat ito, ang mama, ang papa, hindi na mo'y saligan, hindi na mo'y duunan. Ang mama, ang papa, mo na lang itigduwa sa apo. Mo na lang duunan sa apo para palit ice cream. Dili kayo mo yung duunan, kayo wak kayo palit na atas. Doon pa kayo kalito sa diaper na mo para maging kakauron. Doon na. Yung kinahanglan, masaktan na dapat mo-experience natin ang point na we could enjoy financial freedom. So, unang ito na din. You need to stop this cycle of trabaho, sweldo, apa sa oras. Pero kamalo ka, usay, kauban na utang. Unang nagkatiguang ta, kung di kayo nakabalo mo save, di kayo nakabalo mo invest, di kayo ka, huwag kayo kanahanan ng disiplina sa mong kagalingon o kakal,
ang imo kinabuhi mahurot ka gyud gawas imong dila trabaho. Pagsweldo, wa na mo pagsweldo, hurot na ano, giutang naman daan. Pero hindi. Amen. Apa mo diha? Wala na. Apa? Tuwid pa mo? So, mga nang undang mo na ito ni. Pahay kay kinabuhi. Ngayon mo, wala na ni anak. Pastor, wala man na, pero giring mo, musugod na dito, kadulog. You will be on the point ka magsigi kang apas sa inyong kinabuhi, si kang apas. Trabaho si kang apas, pero kung di ka mag-ipon, na di ka mag-invest, kung di ka mag-practice, kung hatang sa iyong guys and friends, you will let out. Magtutuyok na kinabuhi. Trabaho, sweldo, utang, trabaho na po para bayaran ang utang. Ano ay kapatid? Now, tayo pa sa klase nga word. Dalawa asa ka. Una, kaning gitawag keyword na survival. Kanang survival, kanini nga tao na ang iyang income is level with his expenses. It means inani ang iyang the way he manage ang iyang finances. Nasa earnings, ila iyang earnings, wala po iyang spend. So, wala ginawag living within his means. Na kung kahit nasa 10,000 sa sarabulan, ang iyang gasto, 10,000 po, out. Okay lang. Kaya parehas naman kung pila yung kitaon, pila yung gasto. So, paguntahan na niya. Magka-problema ba na? Hindi. Magka-problema? Hindi. Magka-problema. Wapot ang panahon, kung binulan, next day, binulan, sa January, wapot ko kay problema, gasto ni mo ay kung kita, 10,000, gasto ni mo 10,000, okay lang. Pero kung abot ang panahon, kaninong pagkakanina sa nagsimba, magka-dimalas. Magkasakit-sakit ka. Nagkupa ang fan, ang iwang mga property. Abot ang bagyo, magkabaha. Diba? Magkabakit-bakit ka. Magkupa ang mga suga. Nagsuga, yung na mo magkanabahala ka. Diba? So it means, magka-problema mo ka, kung ego raw niya, ako ka mukuha para sa problema ni Muhammad. Nasugatan. Utang. Kahit ako, lubog, nagyamon ka sa utang. That's right. Magtrabaho, I will survive. I will survive. I will survive. And now I know I will survive. Survive ka, survive na ka. Isot kayo eh. That's right. Para nakasurvive, hindi ka tiguang mo, survive na niya ka. Okay ka pa eh. Duha na mga klaseng nakatigulan mo. Kung nakay kwarta, nagkamudawag mo. Kung makay kwarta, isuti ka makuyo sa ila. Na. Right. Apa na ilan ko nga. Tiguang na, dahil ng tao diyan po sa motor, survive. Yung tiit tao, pahak na niya. Di ka na halos nawapon sa iya. Tawagan ni, kahintihan. Di mo sa iyang kapaningong balay nito, survive na kayo siya. Ano, kung nakapundo, kung na-savings, labing siguro, nagkamudawag ako. Karoon, kaya biyaan sa iyang asawa. Nangita siya ko yan, isa ko tayo, susnin niya na na. Ituwag na. Iamba. Sige na trabaho. Isa ko tayo, suko na ng mubantay, may parta. Ulion lang, nakikitaon niya ang motor, pagkubaan mo to. Pero nakay parta, agay, isang pagdi ka mo doon, ikay doon. Ngayon mo na agad mo, di ba? Sino na? Kau, darah. Ikaduha ka steward, katong steward nga, pretender. Katong steward nga, he is, inani ang the way he manages earning. He earns, he overspends, then he borrows.
thinking nga iyaharang ma-recompense ang iyang overspending. So na mga tao nga, they are living a life that they cannot afford. Gusto nila image portrayal. O, ang salina dapat branded yun. Ang sapatos dapat Nike yun. Diba? Ang mga kasulis, Levi's yun dapat. Diyan. O, ikay gusto ka ng tagong-tiktik, kayo ay anay. Mga ang gusto yun. Kaya mga medyas, mga naalingalan. O, ang sapatos, Adidas, ang medyas, Adidas, ang kasulis, Guess, ang t-shirt, Adidas, ang naong aliwas. Ang gusto yun, pero di yun. Na ay image and portray. Ang mga gadget, na yung mga mahalong sa pili ka pa dito, barato. Wala image portrayal. Gusto yun na ang balay, kaya ikaw nakuha niya ang may tabo. Yaan na ba, hindi ka matay. Ano ba? If you are overspending, thinking na, mag-recompense na lagi, ulang ng tali ka, mag-recompense na lagi sa kitaon, isunda. Makakala, kanta sa The Platters, di kanta na pagkaganina, ha? Kanta ka ganina, oh, yes, I will pretender. Pretending that I'm doing well. My needs are such, I pretend too much. Yeah? Ano ba? Ako, pretend ka na makakapalo. Nag-iisip na rin ka. Ayaw yung kinabuhi, hindi ka ka-afford. Ayaw ka na, kaya ikaw kinabuhi pa SS, pasosyal. Ayaw ka na pa SS, mukhaon, di morotol, binlan yung ten katoma. Kaya sige yung anto Jollibee, sige anto Chowking, sige anto anang mga kuanap. Wala problema ka na ako, pero di ka ka-afford na ayaw pag-pretend. So, ang inon juga eska taas ka. Ang image na imong i-portray, hindi image tanaw sa kalibutan, kundi tanaw sa Diyos. Yung mo inuhang formahan, hindi ang kalibutan. Musunod na na, kung tarong ka sa tubangan sa Diyos, musunod na ng kalibutan. Walang inani ang ikaduhang financial steward. Ikatulo, kasi ng steward kanina. Steward na very practical. Ang iyang itawag way of managing money, he earns, and una lang mo, he spends. And ang na-surplus, usap na yung mangita asa i-invest. Inani ng pattern, gasto sa dayon. Magasto sa dayon mangita kung asa na-surplus sa dayon pagitaon kung asa utang. Inani ba? Ano ba? O ipalit ba na kung inani? It doesn't care na ay dapat savings o investment na iyahang na ipon. So, isa ka ba nun? Isa ka ba mo prioritize? Ano yung tawag? Practical steward. Na ato, surplus, ang iyahang aim is worldly pleasures and worldly investment lang. Kalimot siya nga naali ay langit nga mao'y pinaka-importante imbisan. Naali eternal things nga mao'y dilit na manaw, mao'y mga tagang importansya. So, ingon na na. Dahil ang ikaupat, dahil kasi ikaupat, kanina tawag, imprudent steward. Ang prudent steward is a person who is purpose-driven and living for God. Only a steward. Kanina steward, even ani ang iyang the way he manages his money. The first thing he must do, he does. A prudent steward, pag na-ay earnings, o save. Amen. Kuha ko sa dahil ng savings. Hello? Pag-awan, invest.
Pagka mag-invest, gives an offering. Usa tayo mo spend. Tapos ang gasto. Dili kay, huwag na mabot gasto na yun. Na ay mabot, paminaw. Sacrifice, honoring the Lord with your possession, katulong ownership, imong inuhon na ang niabot mo dili imo. Kaya kanang niabot mo, gi-own na nimo temporaryo. Kaya mabot ang panahon, dili na kung di ka mapiyara na naihapan ka sa Diyos sa lain. So, muna, pinakauna ang mga prudent ng mga steward, pag naay mabot na kasi magsing. Mag-ipon. Amen. Kauman, mangitang investment. Amen. Dahil, maghapay ang offering. Amen. Usa kayo magasto. Usa kayo maguna-una gasto. Hindi kayo na ikwarta, magasto na yun. Pagkauman, murabag, naana-taana nga, murabag, magpista, kauman pista, wala naman na yung kwarta. Nangutang na tayo. Dili anak. Kung unay pipilit siya, nanong ang mga insik niya, abot sa Pilipinas sa una, dili na sila mga lakoy. Mga insik, nanong nakabot na sila Pilipinas, tungkol kay nag-isip na sila dito sa ila. Pero pag-abot sa Pilipinas, they were the one who is working hard, they were the one who knows how to invest and to save. Unang na yung mga prinsipyo sila, atong kwaon, hindi budget, atong kwaon nila ang mga prinsipyo. Kung naiunahan sila, mga insik kasagaran tagiya o mga nagkukumpanya sa Pilipinas, mga taon, mga sin, tansyong ko, mga tsuwa, puros mga insik. Asa ng tao, apelido ulit. Asa naman tao, pilaw. Asa naman tao, apelido kaan. Cruz. Asa naman. Tuwa dito, may tipalit sa Jollibee sa Bulacan. Ang umig, mo ito ay tipalit ticket, sakay sa mga aeroplano sa mga sea. Hello? Nanganji na sila sa Pilipinas, di tao na silang madato na. Di na sila madato. Pagin ang Kristuano, upang pabilin tayo na ano, magkanawaran kanila. Ang stewardship is not only hard work, stewardship is hard work. Yung kasi kung kabangun. Yung i-condition yung kasi that there is God in heaven na hindi siya gusto maalaw ka. Amen. Only, kailangan natin ang aim aning mag-prudent na tao is faithfulness toward God. Amen. Ikaw ano man sa will reckon with kato yung master na naghatag niya o nagtiyag niya stewardship. Kung saan ka kasi na steward? Ang away mo gawin yun? Are you a survivor? A pretendant? Are you a practical? Or are you a prudent steward? Kanya ito i-aim ay ang prudent na steward. Faithful ka sa Diyos. So, the making of a faithful steward. Saan man, ang pagtanong, saan man na mahimot ang faithful na piniyalan, itong prudent ang piniyalan. Saan man. Diba? Gusto kang mahimot kasi gusto mahimot prudent na steward. Yes na. Ako gusto ko anak. Ang saan man. Usa sa mga naka-challenge na ako, anong nagtibo ako makasabot natin. Di ko musukot na sa kong kainitan magkatibuwag ko. Na magtanong ako ninyo, magsigi ko bali. Wala ko'y makita ng mga asinsyo kabulahanan niyo. Ang ako na akong makita, asinsyo ka. Siya ko eh. O magsikirya po, shabu.
Sako yung bulbul. It means, mahimo lagi ako malaot, imagine mo. 50 anyos na karoon, ako anak, pinailad na ko, si Tinta. Nagwali ko, ako perin. Siya palit. Ako na ko perin. Hello? Si Tinta anyos ko, magwali ko, Lowe, tingkay ko. Lowe, palit ko ka, anak ko, anak. Di mahimo, Lowe. Mahimo na magkatugay ka. Pagtanaw ka sa membro, magtanaw mo, makila ko, anak na ipag, mamatay ko na magtanaw yung magantos ko. Kaysa magtanaw ko, uy, ang membro, itugay na kayo sinimba, na kauman ko nagyapon. Amen. Right. O inyo na yung sundon, 5 years ikan karon. Gawas na makaluti ka. Kabalong ko sa kaluoy lugar para sa luti. Kauman ito makaluti para inyo naman po tayo para na amoy financial kasi 5 years ikan karon. I'm telling you, naan amoy gitawag mga experiences of financial kanang gitawag makahinga na ka ba? Amen. Makahingaw ka ba? O di ka sige ka puto-puto. Right. Kung di rin, wala yung pastor hata ko pa rin. Amen! Wala yung pastor hata ko pa rin. Ikaw na alam. Kaya sa pibisyo pa magkakaroon. Right. Papa, ikaw na natay hindi mo nanin. Balita ko yun. Ako na pastor. Kailangan na. O natay hindi dani. Apili mo pilipinsin. Kaya dito mo ang pilipinsin. Itaw, dugay pa rin ang mamot ka pa inaklan. Amen. Usukot mo usukot mo, madilig mo mag-enjoy. Anong kalimutan na kahilong sa langit? Pastor, siguro lang mo tagatlos diri. Total, antos na ito diri. Ako sa himaya sa langit. Lahit man na ito, na kay pag-antos kay nagtinarong ka, kaysa nag-antos ka, ang naay mga putang, ngayon mo katulog, ngayon mo i-aplika, ano mo i-aplika? That's right. May nag-antos ka, kaya nagtinarong ka, i-persecute ka, apart na. Kung nag-antos ka, kaya tinatawagan ka kung galing, isuda eh. Right. Amen. Nag-antos ka, kaya naay, kitudlo sa Bible, prove me now the will, bring your tithes and offerings. Di ka mo dala sa kong tithes and offerings, nag-antos ka, ditulog ka sa hospital ng tithes, parmasya ka ng tithes, usahay, dito pa ka sa reloader ng tithes. Ngawoy. Amen. Dahil ang worst case na, dito ka sa kawatan. Mag-upper na tithes. Di ba? That's right. So, the making of a faithful steward. Unsa man yung mahimutang matinulaan ng prudent na steward, ang pinakaunang na prinsipyo ani. You should know where your money is coming from. Kinahanglan ikaw mismo kabalo ka, ahaman imong kwarta gikan o musulod. It means have an income. Amen. Aman gikan imong kwarta, kamong nagtrabaho siyempre sa inyong sweldo. Pero income is more than just salary. Income, pwede na tanan imong kita. Ang pangutana, ahaman ka naka-income. Unsa may imong income. Kung imong salikan, imong harang salary, I'm telling you, kung naa kay sweldo 30,000 a month, how many years would it take you if you have a dream na kailangan na cost you 20 million? If you have a dream that will cost you 20 million, let's say 10 million lang, o 30,000 naman yung income, may nusan sa mga expenses tanan. Ang may kamo, ang mabili na lang, let's say, 10,000. O kaya na kay survive mo naman, magbibigay.
So, matiguan ka, di yung ka makaabot sa damgo. Pero let's say, sa imong 30,000, na kay mabiling na 1,000 naman. 1,000. Pila ka bukso sa katuig ang imong pundo na kay 1,000 naman. So, kana maayo kay nagka-bright ka mo, dahil na kayo mong anak ng naisip, mga yato, kay may kayo magpinta. Ay mong suon ako. Karon, na kay 12. Pila ka 12,000 imong gikinahanglan para maka 10 million ka. So, pila ka years gikinahanglan para na kay 10 million. Pila? 8? Diyoy, 12. Imong edad kayo, let's say, 25. In 25 years, ikaw, 12 times 25. Pila ba ang imong maipon? Kung salary lang mo sa ligan. Pila? 300,000 times 25 no. Sa ito pa, tumagan 25 para maabot ng para maabot ng 600 million. So sa ato pa, edad mo lang 5, hindi kasi 35 anyos ni mo, usap pa ka na ay 500,000. Utangan pa ka na 9.5 million sinundamgo. Na imong trabaho na, manaway na lang ka para sinundamgo. So magka. So, dapat na kailangan source of income. O ito nang invest ka. Pangitan pagi na maka-invest ka. So, nagpaka pa ka sa tanda pa kayo kusog, maka-accumulate pa ka i-invest, you invest. Maka-ipon ka sa kang naapay taas ka pa naman, pili ka mag-ipon, mag-ipon ka. Kaya dili ka nila ng may mo. Hey, sa future, wakang nakabalo. Mabalin nyo ako, sugot mo, mamantay mo 40, hindi kapat yung 40 sino. At yun nakakonsita. Magsino nyo ang imong i-project ka 40, na wak kagaipon, hindi ka 40 nyo, mag-unsama ka. Magsalit ka sa hindi. Magsalit ka sa maluoy lang. Amen. Bayad na oy. Munang sinanglan na ka-income. Pastor, kung sa man ang income, ang definition na ko sa income kani. Income is the amount of problems you are willing to solve for others. Ang tao maka-income, dipindi sa iyang willingness to solve ang problema sa uban. O na income. Ganun yung anak ng pastor. Ano yan? Para sa inyo mga maestra. Na ay problema ang kumpanya sa inyo. Naasa na estudyante way mo tudlo. Tungod kay na ako'y kapasidad mo tudlo, ang ilang problema kamo'y solusyon. Unang naka-income mo because you are willing to be the solution sa ilang problem na way mo tudlo sa ilang estudyante. So unang naka-income. Ang income di ay resulta na kay naakay mga problema ng isultan. Parehas alang restaurant, di ba ang tao mga problema kaunod. Ang restaurant, sila may solusyon sa problema sa tao, gusto tao mukaon. Kung maka-income sila, kaya resulta nila ang problema sa tao gusto mukaon. Nga nung hindi maka-income, kaya tao na ay problema, ang problema sa tao, mangita ang tao hamburger. Mangita ang tao ang spaghetti lasang Pinoy. Maunang, unsaon na sa problema sa tao na ay Jollibee na nisulpad alam. Maunang, nangabot mo sa Jollibee, masulpad yung problema, makakaon ka ng burger, pero ang maka-income ng Jollibee. Kaya sila mo ay nisulpad sa problema. Inana dahil na ang income is the amount of problems you are solving and willing to solve in others. So, kung naakay gusto
maka-income, pangita o problema ang solusyonan. Maka-income ka, karwash. Kamantay ka, karwash. Ang mga tao, problema nila, usang pag-limpyo sila sa kyanan ng ikaw-ikaw. Na ay mga tao naka-income. Ano man? Ilo di solusyonan. Nagtukod sila karwash. Diba? So, pag-tukod nila karwash, di na solusyonan ang problema, sila ko naka-income, kaya sila ko hindi solusyon sa problema. Sa loob, na ang mga tao nag-problema, kaya gusto yung uteks. O, so parang ang problema, kung kayo doon, saan na? Anay mga tao, ang naka-income, ang di mo, hindi na kang naimog-reluter sa iyong pag-ilingon. Una na yung mga kumpanya na gawas, ng mga entrepreneurs. They are solving the problem sa abang tao mo na naka-income. Kapag ka, ginasuhulan ka tungkol sa iyong pagsulban sa problema sa iyong kumpanya. Mauna, nakita mo, kung nahin problema, dili dahil na siya dapat atrasan. Ang problema, paagi na sa Diyos para maka-income ka. Mauna ang mga tao, di willing mo sulban ang problema, mauna mga kapulan, mauna di ka-income. Kaya nakikita problema, na ay hugaw niya sa kanang sakot. Problema mo na, nag-iya sa balay. Usahan mo na. Pasulban na lang. Maka-income ang pasulban na lang. Diba? So, muna income. So, kinahanglan maghanap tagpanita o problema sa barunon. Kung naay problema ang mga sa ato, dili na ito atrasan. Oportunidad ay na maka-income ka. Amen. Kung nagtrabaho ka karon, wala na ka kay problema ang ginasulban sa iyong trabaho. Kuya na, kasi hindi na kakinahanglan na iyong trabaho. Kung ayaw atras na iyong trabaho kung na iyong problema. Kaya kung gusto kang mo-increase pa hindi mo income, yung ula ka niya sa kumpanya, inulan mo, sir, kung sa kumpanya problema niyo, sir, kaya ano na solusyonan. Kung katawa ka karon, kabalo ka, may ka, pastor, anong ang upan lagi? Ang ilang income dako kay sa uban. Nari ka may income, dahil akong income. Dipindi ko na sa dako sa problema ng isupan. Diba? Na ano magkamugano na akong income kaysa kargador? Ay, ang isulban sa kargador pag-alsa pag-ato, di ko na sa ibang baging sito asa na dalon. Ang kapugano, ang isulban na ako kay problema, ang di na ka mabuhi, mag-diktor ka tibuok prisman. Maulang na kung siya income. E naman, doktor. Diba ka nang maka-income ang doktor? Kinsa may mga ito sa doktor? Ato bang mga healthy? Ato bang mga problema? Ano? Asa ang doktor makadako o kita katong mga cancer at cause kay mga sakit? Pero kada ubo-ubo lang, pinagpara, consultation na. Pero katong, wato na ang ubo, di na mo ulo, ino na doktor, kami, dakong income may problema. Ikaw na. So, kung naay problema, this is a challenge kung inaanan ako i-define. Ayaw atras problema kay oportunidad na maka-income. Munang problema, income tayo na. Amen. Amen? Amen. Ano? Munang, kung gusto ka, na imong faithfulness ni Lord, kinagkabalo ka, asa mo ka kabali. Ahaman mo kaltagitan. So kung sa lain-lain mo sa ligan, I'm telling you, I'm very sorry. You will live the rest of your life, rest in peace, pero you will not reach your dream. Kinuod na. Daghan kayo kung nakita ang mga tao, na tama na tao ito. Akong tatay, grabe ka buutan. Akong tatay, ha? Grabe ka buutan, grabe ka tarong sa iyong trabaho. Hindi sa police for 25 years. Pero namatay akong tatay sa Utah. Namatay akong tatay sa Utah. Ang ibilin sa ako, mga muta. Kaya pwede na mong hinila, pagkamatay sa akong tatay, muta na lang akong hinan siya.
May nalangali, akong tatay, daghan ka ila, namatay, daghan kay kabuloy, ang kanang kabuloy, may ibayad siya, pagkahimutan sa kanan niya, nalubog siya. Kamatay sa akong tatay, may kibili. Ang iyari yung ikaw sa amo, anak, ang eskwila mo, ako muna-una, mauna to. Ako may suon ng eskwila, nakakumang tanan, naplastar. Pero ako kahupan, ako kaplastar. Pagkalit, may ginoong naluoy na ko. Niya ko, ato sa likan, panrabaho mo na mo. Pilar ako sila kami mo. Right. Yung ngayon magkakuha kay gasto. Pagkataas na kayo ng edad, yung kirang na ka magkatapo ang gasto. Bantay ka, bisag bata, ang bata, kamay kayo ng gasto ng mero, mga dulsi-dulsi na, mga tawagan ay mo na kapain ka, biscuit, pero magkatako, ang babae, magkatako, hindi lang biscuit, no? Palitan na rin yung make-up, palitan na rin yung paraidok, palitan na rin yung mga kumpi. O, nag-abot ang pinulan na lang, pagkasto ka. Pero magkatako. Karon ini magkataas ang edad, bilang ka na. Kaya kamo, kinahanglan na yung ipa-facial, kinahanglan na ipa-detox, kinahanglan na ipa-cream ang buhok, ano? Itawon, magkatiguan, magka-insecure mo na sa hormone. Hindi mo na sa psychology mo kung may resulta, kasagaran sa matingon, mag-secure ka. That's right. Karo, waka na source of income. Waka ka invest, waka ka save. Sa imong future, isa man. Hello? Amen. Ano yung kastuhan sa vision? Ikaw ka na, hindi kami nyo, hindi na yung gustuhan. Nasa una, may tawag ba? Tawag ka niya, balichi, balay, o may damay pag, ano? Gustuhan no? Karoon dugli na. Napay mangayo, inikanan, napay asawang larong mangayo. No? Kaya, napay trabaho, pasabi sa napalay trabaho, mamaray kung ginali mo. Right. Oh, ingon na yun na. Ay, nauli, lagi pagsandal sa ingon mo, sinilas naman. Kailan makana. Ako na mo. Isod kayo eh. Diba? Muna, know where your money is coming from. Kung saan mo rin, Pastor, I'm challenging you. Pag-ana daw ko ng sulat, pila may imong income sa usang kabulan. Kamu estudyante, try to write down pila may imong allowance sa kabulan. Muna yung pinakaunang kapalukan, pila may musunod na po na kwarta sa usang kabulan. Pila nakikita. Halimbawa, yung allowance, let's say, sa usang kabulan o sa usang kasimana, yung allowance, 250 pesos. O, isulat na yung 250 pesos. Kaya kabalo ka na kay 250 pesos. Muna yung pinakauna. Ikaduha, kani, kinahanglan, kabalo ka kung asa ang imuhang kwarta kadulog. You must know where your money is going. Know where your money is coming. Agi ka ni imuhang income. Source of income. Ikaduha, kabalo ka sa imong mga expenses. Kinahanglan kabalo ka sa imong mga gastuan. Kung isulat mo, pilay mo ang musulod mo, isulat sa pilay mo ang gastuan. Kung ang musulod mo sa simana, 250, imong gastuan 300, na, nakautang ka 50 na. So, unsa malay, huwag pasabot na expenses. Expenses is the opposite of income. And expenses is the amount of problem you are really others to solve for you.
Maunang naka-expenses kayo bang tao na ipasunod mo sa problema? Naka-problema. Kami na. Naka-problema. Gusto ka mayroong kape. Naka mga tao dakog expenses. Naka mga tao uinom lang kape ng problema kamay expenses. Kaya ang usa, ang iyang problema uinom lang kape pagka-3-in-1 lang 5 pesos, 6 pesos okay na. Pero na yung ang problema, kinahanglan pa yung iyang kape na bula-bula sa taas. Na kinahanglan pa yung iyang kape na bula-bula, umut-umul pa po. Na kinahanglan yung problema, brood. Dili brood, problema yung sana. Na kinahanglan siya na asa sa Osaka, lugar na makainom kape na ako'y uban na inom-inom po kape. So, mo yung problema, walang dakong siya gasto, bayad sa kusinta, nubinta, sa kapila, pero maurang problema, dako siya expenses. Base sa problema yan ipasumpal. O na imo expenses. So, magkadako imo expenses kung magkadaghan imo problema upang tao imo kasumparon. Para ng kaon. Magkadako imo expenses sa kaon kung ang upang tao mo yung magsulpat sa imong kaonon. Bato ka sa restaurant, kung balik ka sa imong kaonon, may mayong ikaw may magluto. Diba? Kung ikaw may magluto, magkagamay imong problema, imong sulpat imong expenses. Nasabta ninyo? So, maunay na expenses. Ang expenses di ay, imo ng problema ipasulpat mo sa pan. So, as much as possible, ayaw kayo hamo ang problematic mo kagalimon. Ang gamay na sumpalunan. Ayaw i-create ng problem. Di ba? Kung nakakay problema, halikaging gasto kay ka o loan, ayaw pa rin sa loan. Wala kay gasto loan. Di ba? Sumara ang problema. Di ba kay expenses? Simple, di ba? Ang point ba? I'm just trying to explain kung maunang daghan ka ng expenses because daghang problema yung i-create nimo. That's right. Hello? Maunang sa hindi sa expenses. You are allowing others to solve your problem. Di ikaw mo, ikaw lang, ang may tabo, instead, ikaw ay manglimpyo sa iyong sakyanan, lahi mo'y manglimpyo, di mo sumulan. So, naka-expenses. Hantay ka? Oh, kung instead na mag-hike ka pa ng eskwelahan mo, sakay mo kagmuto, so baro mo makabot ka ng eskwelahan, then imo ang expenses, pili. Wah? So, ang imo kayo, may pinakawagay sa natin, isulat kung pilay imong income, dahil botanic, space, bar sa tubangan, isulat din sa bikas, pilay imong expenses. So, kung imo galing income, ang may tabo, mas gamay kaysa imong expenses, problematic ang tao. You have a problem. I'm telling you. Dako galing imong gasto kaysa imong income na akay problema. So, marunong ka. Hello? Walang gaghang mga Kristoano makasabot na. Nga problematic kay sa sanatan kay ano, kay dili mabalansin ang iyang income sa iyang expenses. Mas dako iyang expenses kay sa iyang income. Pero, kung gamay na galing mo expenses ay mo income, expenses gamay ang problema. Dili ka problema na nakaw. Saktan? So, kahit karong gabiya, isulat na. Isulat. Mauni akong income sa kabulan. Akong expenses kanin. Isulat na ang imong gastuan. Ikuha.